magiging matatag din tayo sa ating pagsagot sa mga katanungan doon sa libingan. At higit sa lahat, magiging matatag yung ating sitwasyon at kalagayan doon sa araw ng paghukom. Especially, yung pagdaan natin sa sirat. Ano yung sirat? Jisrun. Dahdun mazillah. Ahaddu minas sayf. Wa adakku minas sya'r. Sa ibabaw, tulay sa ibabaw ng impyerno. Pagkatapos, babangunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sa libingan na kanyang bibigyan ng hatol, magkakaroon ng iba't ibang mga sitwasyon ng mga tao doon. Kabilang na doon, ang pagtawid nila sa tulay sa ibabaw ng impyerno. Sinabi ng mga ulama, rahimahumullah ta'ala, at alam ko na narinig ninyo ito. Pati ang mga hindi Muslim, naniniwala sa araw ng paghukom. Tayong mga Muslim, mananampalataya, mas higit nating pinaniwalaan ang araw ng paghukom sapagkat tayo dito sa mundong ibabaw, sa likod ng ating mga trabaho, ng ating pagsusumikap, ng ating mga iba't ibang mga obligasyon, pinagsusumikapan natin na maglaan ng oras para sa ating Panginoon, para sa ating relihiyon. Bakit? Dahil accountable lahat yung ating mga ginagawa at alam natin, tinuruan tayo ng ating relihiyong Islam na sa bawat gawain nating kabutihan ay mayroong gantimpala sa libingan, then of course sa araw ng paghukom. At sa bawat kasama ang ating ginagawa ay mayroong kaparusahan either sa libingan o di kaya ay doon sa araw ng paghukom. Kaya ang isang Muslim na mananampalataya nagsusumikap na magpakatatag sa relihiyong Islam upang doon sa sirat, tulay sa ibabaw ng impyerno, siya ay makatawid doon ng ligtas. Allahu Akbar. Tatawid doon ang mga tao batay sa kanilang mga gawain. May mga tatawid doon na simbilis ng kidlat, simbilis ng sa Tagalog anang anak. Ha? Kisap mata. Allahu Akbar. Simbilis ng kidlat, ng kulog. Mayroong simbilis ng napakabilis na kabayo. Simbilis na mabilis na kamelyo. Simbilis ng napakabilis na taong tumatakbo. May mga naglalakad, may mga gumagapang at may mga bibingwitin ng mga bingwit na yari sa apoy ng mga impyerno. Kaya mga kapatid sa Islam, al-jaza'u min jinsil amal. Kung ano ang iyong itinanim, siya din yung iaanihin. Kapag nagtanim ka ng mga kabutihan sa bundong ibabaw, at mas marami na naig ang iyong mga kabutihan kaysa sa iyong kasamaan, sapagkat tayo ay may mga pagkukulang, mga pagkakamali. We are bound to commit mistakes and error. But ang iyong Muslim, nagre-repent sa Allah, nagbabalik loob, humingi ng kapatawaran. Allahu Akbar. Kapag nanaig yung kanyang kabutihan kaysa kanyang kasamaan, napakalaki ang possibility na siya ay makakatawid ng ligtas doon sa sirat, sa tulay sa ibabaw ng impyerno, at doon na naman siya mananatili sa kantara, tulay, bago ang pagpasok sa mga tarangkahan ng paraiso. Ganit natin topic yan. Inshallah, baka magiging topic natin yan dito sa aking pananatili sa inyo dito sa Mercy Islamic Foundation, Mercy Islamic Center sa Davao City. Inshallah ta'ala. Ang punto natin dito, bakit tayo nagpapakatatag sa mundong ibabaw? Upang maging matatag tayo sa araw ng paghukom. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, mayroong accountability ang bawat aksyon natin, ang bawat gawa natin, ang bawat salita natin, ang bawat hakbang natin, ang bawat pagpipigil natin. Either reward or punishment. Kaya, ang isang Muslim, hindi lamang gumagawa, hindi lamang nagtatrabaho, bagkus siya din ay nag-iingat. Of course. Kaya nga, tingnan ninyo, ang mga haligi ng Islam. Ano ang pinakaunang haligi sa mga 5 haligi ng Islam?
Shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos na marapat sambahin, naam, maliban sa Allah, at na si Muhammad ay tunay na sugo ng Allah. Bakit? La ilaha, nafi, pagpapawalang bisa sa lahat ng mga Diyos. Illallah, at pagpapatibay ng pagkapanginoon at pagka-Diyos ng tangi ng isa at tunay na Diyos. So, nangangahulugan na mayroong pagpapatibay at mayroong pagpapawalang bisa. Gayon din sa ating iman, sa ating mga gawaing mga kabutihan. Tayo ay gumagawa ng mga kabutihan at nag-iingat din tayo na iyon ay masira. Nag-ingat tayo sa mga bagay o mga gawain o mga hakbangin o di kaya mga paniniwala na makakasira o makakabawas ng iman o ng Islam na yan o ng katatagan na yan. Ganoon po. Naam. Tulad ng pag-ayuno, pinapabuti natin, ngunit nag-iingat tayo na ito'y masira. Masira ng pag-inom, ng pagkain, ng pagsiping sa asawa sa araw, o di kaya'y sa mga bagay na sinasadya. Naam. Gayon din yung ating reliyong Islam. So, sana sa ating pamumuhay sa mundong ibabaw, tayo ay magsasama-sama doon sa mga paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na sisilay sa dakilang mukha ng Allah. Wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamar laylatan badri. La tudamuna fi ru'yatih, la tadaruna fi ru'yatih, la tudaruna fi ru'yatihi. Tunay, walang pagdududa at walang pag-alinlangan na masisilayan ninyo ang mukha ng inyong Panginoon sa mga paraiso na hindi kayo mapipinsala. Kaya Arab, Allahumma ja'alna mimman yanzuru ila wajhikal karim yawma tazilul aqdam yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. So mga kapatid sa Islam, 9 minutes or 8 minutes before adhan ng Maghrib, mustajab, tinutugunan ng Allah ang mga dua, mga panalangin. Tulad ng sinabi natin, ayon sa ating mga ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasa aqidah at manhaj ng mga salafus salih, tinutugunan ng Allah ang lahat-lahat ng mga dua maliban sa haram. Kaya't isama natin sa ating mga dua mismo ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ang ating mga kamag-anak, especially sa mga balik Islam, na yung kanilang mga kamag-anak ay hindi pa Muslim, at ang lahat ng mga kamusliman, lalong-lalo na yung ating mga pinuno, ating mga leader, na sila ayusin ng Allah, gawang instrumento upang maging matatag yung ating Islam sa Pilipinas. At syempre yung ating mga kapatid sa Palestine, na alam naman ninyo, hindi kaya ang salita na describe yung kanilang kalagayan. Sudan, Burma, Xinjiang province ng China, Yemen, Syria, Iraq, Iran, at lahat ng mga kapatiran, kababayang mga Muslim, saan mang lupalaw sa naroroon, isama natin sa ating mga dua, Arabic man, Tagalog, Bisaya, Tausog, Maranaw, anumang wika, tinutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakum khaira ala husni istima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensahe
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Mensahe